we will summarize the entire Torah in one simple yet powerful message. This is the message. God is relentless. God is relentless. Ano sa Tagalog ang relentless? Hindi ko alam yan kasi I grew up in New York. Sino may mga anak dito? Taas mo ang kamay. Parents, can I see the hands of parents? May mga anak kayong relentless, yung ayaw kayong lubayan pag may hinihingi. Yung kakatalikod mo pa lang, nandun na sila, penge. Yung may hinihingi sa inyong laruan, o kung ano man, yung kukulitin ka relentless. Ayaw kang lubayan. Kukulit-kulitin ka. Hahabol-habulin. God is relentless. And the whole Torah, the 5 books, yun ang gustong sabihin. Yan ang Diyos niyo. Hindi kayo lulubayan. Kahit takbo ka ng takbo palayo, nahabol ka pa rin. And let that truth be revealed to you more today. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. Let us pray. Lord, thank you for bringing me here, allowing me to watch this even on replays, but because you want to speak to me. Today, Lord, don't just speak to me. I need your embrace. I need you in my life. And I believe I will bring home your miracles, your embrace, in your name, in Jesus' name. Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. Habang umuupo kayo, sabihin niyo sa katabi niyo, the Lord will speak to you today. Parents, think about this. Did you ever watch your children perform in school? Napanood niyo na yung mga anak niyo mag-perform sa eskwelahan? Were you proud of them? Were they proud of themselves? Iba rin yun, di ba? Naalala ko nung grade school ako, doon Bosco, Makati ako so lahat kami boys. Sabi nung teacher ko, ang performance ng ating classroom namin, sa ibang classroom, iba eh. Ati-atihan tayo. So kaming 40, pinapunta sa school nung performance day. Sa gym kami magpe-perform. Ati-atihan costume. Pati yung sibat, lahat. Tapos yung ati-atihan. Tapos pagdating namin, yung teacher namin, bago mag-perform, pumunta sa gym, sa classroom, pinapila kami. At alam mo ginawa niya? Nilalagyan niya kami ng uling sa buong katawan. Uling, mukha, uling, tapos tabi. Nung ako na, hindi na, tabi ka na. No? Hindi ako nilagyan ng uling. So ako talaga, ba't kaya? No? Tinitingnan ko yung classmates ko, halos magkakulay naman kami. So hindi ko kailangan, di ba? So yung mga bata, we are proud of them. But the question is, are they proud of themselves? Parang ganito, tingnan nyo, pinag-perform niya yung anak niya, pero nagduda tuloy yung anak. Minsan iniisip ko kung minahal ba talaga ako ng pamilya ko. Hindi siya sinuutan ng panloob. Nag-perform, may ganun pa. Di nakita tuloy. Mahal ba nila ako? Ganyan. Di ba when they perform, kahit mali-bali, proud ka sa anak mo? Naku, alam ko yan because I own a school, a preschool. Every year, 2 times a year, nagpe-perform yung mga bata. Palagi akong nandoon. Kitang-kita ko yung mga parents. Tapos sinet up na namin na ganito. Pagka ito na yung batch ng mga bata, we call parents to come in front to video their children. So, kunyari, Kinder 2 will perform next. Naku, yung mga parents ng Kinder 2, nandito na kaagad. Nakatapat na ng ganyan. Tapos, kitang-kita mo sa mukha ng mga magulang, smiles. Grabe, kahit yung mga bata nagpe-perform, mali-mali yung ginagawa. Meron ng isa, the whole time nakatayo lang eh. As
Nakatayo. Nagsasayawan na lahat siya nakaganon. Tapos titingnan mo yung magulang na nasa harap, naka-video, naka-smile. Proud. Bakit? Merong nakikita itong magulang na to sa anak niya na hindi natin makikita kailanman. Meron. Siguro yung iba, yung mga lalaki dito, sinabihan na kayo, di ba, ng magulang mo, ng nanay mo, ang gwapo-gwapo mo, anak. Pero pag tumingin ka sa salamin, talaga, sinungaling ang nanay ko. May nakikita yung nanay na hindi makikita ng iba. It is the same way when we read the Old Testament. Ang Old Testament, pag binasa mo, magugulat ka. Bakit sa Old Testament, ang Diyos ay parang galit palagi? Parang inutos pa nga niya, patayin lahat ng kaaway. Pati mga anak ng kaaway patayin. Bakit parang galit ito? Bakit nang paparusa ito? But when you go to the New Testament, you will see, si Jesus parang napakabait naman. Bakit nakakalito? Pero once you look at it in the eyes of Jesus, you will be surprised. Si Jesus, alam niyo kung anong Biblia niya? The Old Testament. Yung Old Testament, yung memorize ng mga Hudyong batang lalaki, ang Torah. Memorize. Hindi lang yon. They read the Psalms every day. They pray it every day. So Jesus, actually, when you read the Bible, the Gospel, He directly quotes Old Testament. Ang Biblia ni Jesus ay Old Testament. That is why Jesus was so immersed in the Old Testament. So the key was this. For us to see what Jesus was seeing is to drop our modern eyeglasses and read the Bible the way Jesus read His Bible. Paano niya tinitingnan ito? Because when you do that, something amazing will happen. Ito po ang makikita nyo na magugulat kayo. Pag binasa nyo ang Old Testament, kung paano ito basahin ni Jesus, ito ho makikita nyo. You are going to see the father of the prodigal son everywhere. The prodigal son parable of Jesus is the pearl of all parables. Kasi yun ang summary ng buong Old Testament. Lahat ng 5 books na yan, makikita nyo sa kwento ng prodigal son. Galing ni Jesus. Kasi ang meditation niya, yung buong Old Testament. So sabi niya, paano ko ito ikukwento sa mga tao ngayon? Gamit siya. Parable of the prodigal son. So the father of the prodigal son is in the Old Testament. And if you read the whole Bible is an epic love story of a relentless lover. And that relentless lover is God Himself.